ay yung kwento dito na yung Panginoon at kasama yung mga disciples, sila ay naglayag, no? Papunta sa kabilang ibayo. At habang sila ay naglalayag, di ba may mga nangyari sa kanila? Okay? Sige. Mark chapter 4 verse 35. Sige. Manuel, tulungan natin. Bisita natin. Si Joanna, tulungan niyo. Mark chapter 4. Sige, basahin natin. Verse 35. Ready, go. And the same day, when the even was come, he saith unto them, Let us pass over unto the other side. 36. And when they had sent away the multitude, they took him even as he was in the ship, and there were also with him other little ships. 37. And there arose a great storm of wind, and the waves beat into the ship, so that it was now full. And he was in the hinder part of the ship, asleep on a pillow. And they awake him, and say unto him, Master, carest thou not that we perish? And he rose, and rebuked the wind, and said unto the sea, Peace, be still. And the wind ceased, and there was a great calm. And he said unto them, Why are you so fearful? How is it that ye have no faith? And they feared exceedingly, and said one to another, What manner of man is this, that even the wind and the sea obey him? E tayo manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa oras na ito. Salamat, Panginoon, sa inyong kabutihan na muli po kaming nakabalik dito sa inyong pong bahay-sambahan. Salamat sa mga kapatiran na nandito. Pagpalain niyo po ang aming pag-aaral ng inyong salita. Dalangin po namin ang Diyos, Pang Espiritu po mag-guide sa amin, magpaunawa at magpaalala patungkol po sa inyong salita. Purihin ka sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Okay, sige. So, mga kapatid, dito sa ating binasa, sa Mark chapter 4. Okay? So, ang kwento dito mga kapatid ay maraming tinuro ang Panginoon dito kung babasahin nyo sa chapter 4. Okay? Dito itinuro ng Panginoon yung the parable of the sower. Alam niyo yung kwento ng sower, di ba? Yung isang taong manghahasik. Pag sinabing sower, ito yung mga naghahasik ng buto. Iba yung planting sa sowing, di ba? Nabanggit ko na sa inyo yan. Ang planting, ito yung talagang buto, ilalagay niya sa lupa. Okay? Tapos may mga sukat-sukat yan, yung spacing, di ba? Ang sowing naman is paghahasik, ihasik niya lang yung buto. Ano bang buto yung hinahasik? Hindi palay. Ang palay talagang may yan, di ba? Sukat-sukat yan. O anong buto yung inaano? O katulad ng munggo. Di ba? Ang munggo, iaano lang yan. Iahasik lang yan. Diba? Tapos nung ito, sower, ibig sabihin, naghahasik ito. Tapos, di ba, ang kwento dito, merong yung ibang buto na punta sa wayside, sa gilid ng daan, tapos tinuka ng ibon. Yung iba na punta sa thorny ground. Nung umusbong yun, pero namatay din kasi may mga halaman na sumabay sa kanya na matinik din at na-choke yung halaman na yon. Tapos meron din naman na tumubo sa bato. Pero nung pagtubo, dahil sa walang ugat, kasi sa bato tama? Namatay din. Meron din namang napunta sa good ground. Amen? At yung good ground, ito yung talagang matapat na naglilingkod sa Panginoon. Ito yung talagang nagbunga, mga kapatid. So yan, isa yun sa mga kwento. Binanggit din dito sa Mark chapter 4, yung the parable of the kingdom. Saan ba hinalintulad yung kingdom of God, okay? So, dito sa verse 33. And with many such parables spake he the word unto them, as they were able to hear it. Verse 34. But without a parable spake he not unto them, and when they were alone, he expounded all things to his disciples. Makikita niyo mga kapatid bakit pag nagturo ang Panginoon, kadalasan is more on parables? Hindi ba pwede niya naman direktahin yung mga tao? Di ba? Kasi may mga tao, mga kapatid, na nung panahon nila,
may mga tao kasi na kahit diretsahin mo sa pagtuturo, ayaw maniwala. Ayaw maniwala. Kaya, syempre, yung ayaw maniwala, mas lalo silang nabubulag. Diba? Yun naman ang katotohanan. Bulag na nga tayo, pero nung tinuruan tayo ng katotohanan, at ayaw natin maniwala, mas malupit pa tayo sa bulag. Di ba? Ganun ang katotohanan yan. Kumbaga, sabihin na natin nagbubulag-bulagan. Di ba? Alam na yung katotohanan, pero hindi ginawa. Di ba? Sabi ng Biblia, ito ay kasalanan, di ba? Sa nakalagay yun, sa James yata yun, to him that knoweth to do good and doeth it not, to him it is sin. Okay? Kasalanan ang hindi gawin na alam mo naman na tama. Okay? Pero may mga tao dito na ayaw maniwala sa Panginoong Jesucristo, kaya ang ginagawa niya, nagtuturo siya through parables. Tapos, pag umalis na yung mga tao at ang mga kasama niya na lang ay yung mga apostoles, magtatanong yung apostoles, sabi nila, Panginoon, hindi kami naunawaan sa parable mo. Pwede po bang ituro sa amin yun? Kaya pag sila na lang, ine-expound ng Panginoon yung meaning nung parables na tinuturo niya. Okay? Kasi may mga Kristiyano, may mga tao na kahit anong expound mo sa kanila, kahit anong explain mo sila, sarado talaga ang kaisipan. Sarado ang kanilang pandinig. Narinig nila pero nire-reject nila. Okay? Kaya ang ginawa ng Panginoon, nagturo siya through parables. Pagdating sa apostoles, doon niya in-expound. Kasi yung mga apostoles, willing silang makinig. Amen? Willing silang matuto. Parang dito sa atin. Mahirap kayang magturo kapag yung tinuturuan hindi interesado. Amen? Mahirap yun, ha? Mahirap pagturo. Siyempre, ang magtuturo, aaralin niya yan. Gabi pa lang, aaralin niya na yan. Yung mensahe, pag-aaralan, tapos kakabisaduhin, ipapanalangin, and then pagdating sa mga makikinig, hindi man lang interesado. So, yung hindi maganda yun. Amen? Amen. Kaya dapat every time, especially sa tayo mga kapatid, every time na tayo ay nasa church, see to it, mga kapatid, na talagang nagpapakita tayo ng pagka-interest or interesado tayo, especially sa salita ng Diyos. Amen? Amen. Kasi ang pastor, interesado rin siya na magturo. Kaya ang maganda, interesado rin kayo na makinig. Amen? Amen. Kaya pag hindi tayo interesado na makinig, parang tayo katulad ng mga nandito na pagdating sa mga disipulo, doon niya na lang in-expound. Okay? Kasi yung katulad mo sinabi ko sa inyo kanina na kahit anong explanation mo kung ang tao ay hindi interesado, wala pa rin. Amen? Pero ang kagandahan dito, talagang nilalatag natin ang katotohanan. Amen? Then, ikaw na bahala dyan. It's up to you. Believe it or not, it's up to you kung paniniwalaan mo, and it's up to you kung isa sa buhay mo. Amen? Amen. Dalawa lang yan. Pag sinabuhay mo, tignan mo ang magiging resulta. Pag hindi mo isinabuhay, tignan mo rin naman ang magiging resulta. Okay, hindi na natin kailangan mag-experiment dito na pag sinabuhay ko ba ang salita ng Diyos, pagpapalain ba talaga ako? Or pag nag-backslide ako, parusahan ba talaga ako ng Diyos? Hindi na natin kailangan mag-experiment kasi mismo ang Biblia na nagsabi na kapag susunod tayo, pagpapala. Amen? Pag hindi susunod, curse, sabi ng Biblia. At makakarinig ka ng mga iba't ibang testimony. Ako, nakarinig na ako ng mga iba't ibang testimonies na nung sila ay nawala sa gawain ng Diyos, nag-backslide, talaga namang hindi maganda ang kanilang pamumuhay. Pero sa mga nagpatuloy, yun naman talaga yung pinagpala ng Diyos, mga kapatid. Ngayon, dito, after magturo ng Panginoon sa maraming tao, pagdating sa verse 35, sige, tingnan natin, verse 35, and the same day, when the even was come, nung dumilim na, gabi na, sabi ng Panginoon, tayo ay pumaroon sa kabilang ibayo. Let us pass over unto the other side. Okay? Tapos doon, sa verse 36, nung sila ay naglakbay na, and when they had sent away the multitude, pinalis na nila yung karamihan, no? Pag sinabing multitude, ibig sabihin maraming tao. Siyempre, nagturo ang Panginoon, nung sila ay sumakay na ng ship, or ng bangka, or ng boat, ng barko, pinalis nila yung karamihan,
at ang Panginoon, tapos kasama niya yung mga apostoles, tapos meron pa silang ibang kasama. Ayan o, verse 36. And there were also with him other little ships. May mga kasama pa silang ibang mga barko. Little ships, mas maliliit kaysa sa kanila, kaysa sa barko nila. Tapos habang sila ay naglalayag mga kapatid, sa verse 37, anong meron? Anong meron? There arose a great storm of wind. May malakas na hangin. Tapos, and waves beat into the ship. Sa sobrang lakas ng hangin, syempre sa dagat, sino na sa inyo nakaranas ng sumakay sa mga barko, di ba? Pag sumakay ka ng barko, di ba, pag malakas ang hangin, natural nalalakas din ang alon. Tapos sabi dyan, yung alon humampas na saan? Sa beat into the ship. Humampas na sa ship, sa barko. At anong nangyari dyan? Yung tubig ay pumasok na dun sa barko at mapupuno na. At sabi sa verse 38, mga kapatid, ang Panginoon ay saan siya ngayon? Saan ang pwesto ng Panginoon? Sa verse 38, sabi dyan, and he was in the hinder part of the ship. Saan ba yung hinder part? Nasa likuran, banda. Okay, nasa likuran. Anong ginagawa ng Panginoon? Asleep on a pillow. Tulog siya. Tapos, ginising nila. Kasi nataranta na sila eh. Sabi nila, Master, Guro, hindi ka ba nag-aalala na kami ay mapapahamak na? Na-imagine niyo yung kwento, mga kapatid? Na-imagine niyo yung kwento? Sabi doon, Master, cares thou not that we perish? Verse 38. At bumangon siya. Anong ginawa niya? Nirebuke niya yung... Ano yung nirebuke niya? Yung malakas na hangin. Mamaya na kumanta dyan, no? Mamaya na. Tapos na yung singing, no? Ano na, preaching na tayo. Mamaya na kumanta. Oh. Okay, sabi dyan, peace be still. Magkaroon ng kapayapaan. Tapos, huminto yung hangin. Ano nangyari? Nagkaroon ng dakilang kapayapaan, mga kapatid. Okay? So, natakot yung mga apostoles. At sabi ng Panginoon, bakit kayo natatakot? How is it that ye have no faith? Wala ba kayong pananampalataya? Tapos sabi sa verse 41, natakot sila. Tapos sabi nila, anong klaseng taong ito? Kahit na yung hangin, kaya niyang pasunurin. Okay? So muna tayo sa mensahe ng Panginoon. Dito sa sinabi ng Panginoon na, let us pass over to the other side. Alam nyo, kumbaga sa kabila, sa Tagalog dito, sabi ng Panginoon, tayo ay maglayag papunta sa kabilang ibayo. Amen? Tayo ay maglayag. So, ibig sabihin, paglalakbay po ito. At sila ay pupunta sa kabilang ibayo. Okay, ngayon, i-divert natin ito, mga kapatid, sa spiritual na ating pamumuhay. Okay? Alam niyo ba sa ating pamumuhay, para din po tayong naglalayag. Okay? Hindi parang, naglalayag talaga. Amen? Naglalayag talaga. At habang tayo ay naglalayag, mga kapatid, dalawa lang yan. Kung kasama natin ang Diyos or hindi. Okay? So dito, mga kapatid, nung sila ay naglayag, mga kapatid, kasama nila ang Diyos. Okay? Kasama nila ang Diyos. At habang nasa ship sila at ang Panginoon, saan nga pumesto ang Panginoon? Saan nakapwesto ang Panginoon? Sa hinder part. Okay, alam niyo ba pag pinag-aralan niyo, mga kapakinig kayo maigi, pag pinag-aralan niyo yung hinder part, yung punestuhan ng Panginoon, at humiga siya doon, alam niyo ba na hindi basta-basta ang pwesto yun, hinigaan niya doon? Alam niyo ba, pag pinag-aralan niyo yung mga pwesto ng mga tao sa boat, sa ship, alam niyo ba yung punestuhan niya na hinder part? Yun yung pwesto ng kapitan. Maring isipin nyo, bakit sa likod siya pumesto? Bakit sa likod pa ang Panginoon? Pero hindi nyo nakikita na yung hinder part, pag pinag-aralan yung maigi, yun yung posisyon ng mga kapitan. Tingnan nyo bakit ang Panginoon pumwesto sa hinder part? Dahil gusto niyang ipakita na siya ang kapitan ng barko. Amen? Siya ang kapitan ng barko. Pero magtataka kayo, saan kayo nakakita ng kapitan na habang naglayag, natutulog? Meron bang ganong kapitan?
Di ba ang kapitan, siya yung nangunguna? Yung kapitan, siya yung nangunguna, siya yung nagmamanage ng lahat habang, kumbaga, 24 hours siya, talagang lahat iniisip niya kasi siya yung kapitan eh. Pag magkamali lang ng isang beses yung barko, lulubog yan. Nasa kontrol ng kapitan yan. Okay? Kaya yung mga kapitan ng barko, talagang focus yan, mga kapatid. Pero bakit ang Panginoon tulog? Doon natin makikita, mga kapatid, na siya ang kapitan ng barko at kahit tulog siya, makapangyarihan siya. Amen? Amen. Grabe, no? First time ko lang makabasa or makarinig ng ganito na kapitan tulog. Di ba? Pero, napaka-makapangyarihan. Ibig sabihin, umesto siya sa hinder part, he is the captain of the boat. Ibig sabihin, kahit tulog siya, kaya niyang kontrolin ang barko. Amen? Kaya niyang kontrolin ang barko. Kahit tulog siya. Tignan niyo hindi niyo ba napansin na noong bumagyo na, o noong nagkaroon ng storm of wind at malakas na alon, noong lumakas yung alon at yung wind, hindi nagising ang Panginoon. Napansin niyo ba, hindi siya nagising sa storm. Hindi siya nagising sa problema. Saan siya nagising? Sa disciples. Diba? Sa disciples. So, ibig sabihin, mga kapatid, kahit anong problema, wala sa Diyos yan. Pero ang nangungulit lang kasi, yung disciples. Nasa nagising. Di nyo ba napansin, di ba dapat, pag malakas yan na, problema na yan sa kalikasan. Di ba dapat yun ang una siyang magigising? Okay? Pero bakit? Ba't di siya nagising? At ang gumising pa sa kanya yung disciples. Di ba may mga ganyan tao? Na pag makaranas ng problema, yung iba easy lang, yung iba naman natataranta. O di ba? So makikita natin dito, mga kapatid, sa ating, dadivert na natin to sa spiritual habang tayo ay naglalakbay sa mundong ito, mga kapatid, we have the captain. Amen? Kasama natin yung kapitan. At yung kapitan natin ay ang Diyos. Siya yung nag-guide sa buhay mo. Siya yung nagko-control sa buhay mo. He is the captain of your boat. Kasama natin ang Diyos. Amen? Siya ang kapitan. Okay, so, dahil kasama natin ang Diyos sa buhay na ito, ano ang mga posibleng mangyari? Okay, ano yung mga posibleng mangyari? So, number 1, anong title? Let us pass over unto the other side. Tandaan nyo, naglalakbay tayo sa mundong ito. At sa ating paglalakbay, mga kapatid, hindi lang tayo naglalakbay sa wala. Kumbaga, yung ating paglalakbay, meron po itong patutunguhan. At depende sa ating patutunguhan kung ano yung tinatahak natin ngayon. Amen? Halimbawa, may young people na na-addict sa droga, yan ang tinatahak niya. So, ano yung patutunguhan niya balang araw? Malamang, baka nasa kulungan siya balang araw. Pag yung isang tao ay tinatahak niya ay puro bisyo, ano yung patutunguhan niya balang araw? Pero sa ating mga Kristiyano, naglilingkod tayo sa Diyos, ano yung patutunguhan natin balang araw? So, sigurado at sigurado, mga kapatid, huwag ka lang mag-backslide. Sigurado at sigurado na tagumpay yan. Amen? Amen. Blessing yan. Yan ang mararating natin balang araw. So sa ating paglalayag, since kasama natin ang Diyos at siya ang kapitan natin, siya ang nagko-control sa buhay natin, number 1, there is sure deliverance. Merong siguradong deliverance. Alam niyo yung deliverance? Ano ba sa Tagalog doon? Pag sinabing deliverance, ibig sabihin, ililigtas ka ng Diyos. Pastor, bakit sinabing sure deliverance? O, tignan natin sa verse 35. Sige. In your Bible nyo, verse 35. Sabi dyan, let us pass over unto the other side. Alam nyo ba, pag pinag-aralan nyo yung sinabi ng Panginoon dito na, let us pass over, kung may ballpen kayo, guhitan nyo yan. Let us pass over. Alam nyo ba ibig sabihin yan? Ang ibig sabihin niyan is, kahit anong mangyari, malalagpasan natin para makapunta tayo sa kabilang ibayo. Amen? Let us pass over. Ibig sabihin, sa ating paglalakbay, kahit anong mangyari, malalagpasan natin yan. Galing ng sinabi ng Panginoon, no?
let us pass over. Ibig sabihin, lalagpasan natin yan. Kahit anong mangyari. Ibig sabihin, makikita natin dito na merong sure deliverance. Pag sinabing deliverance, ano nga yun? Merong siguradong kaligtasan. Ibig sabihin, malalampasan natin. So, sa pamumuhay natin bilang Kristiyano, alam nyo ba na marami tayong pagsubok na pinagdadaanan? Amen? Amen ba? Amen. Marami tayong pagsubok na pinagdaraanan. At sa pagsubok na yan, hindi ko alam kung ano-ano yung pagsubok. Diba? Ako, may pagsubok, ang aming pamilya, may sariling pagsubok na pinagdadaanan. Kayo din. Lahat kayo, may kanya-kanyang pagsubok na pinagdadaanan. Hindi pwedeng wala, meron talagang pagsubok. Kasi kung wala kang pagsubok, baka hindi ka tao. Di ba? Kasi sabi ng Bible, man that is born of a woman is of few days and full of troubles. Yan yun, yan ang tao. Ibig sabihin, nung pinanganak tayo, kakambal na natin ang mga problema. Amen? Mga pagsubok. Sino sa inyo ang ayaw ng pagsubok? Sino sa inyo? Sino sa inyo ayaw ng problema? Gusto mo ba yung wala ng problema? Gusto nyo ba yun? Sa langit lang yun. Di ba? Kaya kung gusto mo na wala ka ng problema, pwede na umuwi. No? Pero sa ayaw at sa gusto natin mga kapatid, hanggat buhay pa tayo dito sa lupa, mayroon talagang mga problema. Amen? Sa ating paglalakbay, meron talaga tayong ma-encounter na iba't ibang problema. Pero ang kagandahan dyan, yung sinabi ng Diyos, let us pass over. Ibig sabihin, huwag ka mag-alala, lalagpasan natin yan. Amen? Bakit? Kasi siya yung kapitan. Maliban na lang kung ayaw mo siyang sumama. Di ba sabi ng Bible sa Proverbs 3, 5, and 6, ano sabi doon? Trust in the Lord with all thy heart, and lean not unto thine own understanding. Tapos, in all thy ways, lahat ng ating landasin, pamamaraan, ano sabi? Acknowledge Him. So, ang dapat lang natin gawin mga kapatid is i-acknowledge natin ang Diyos. Ibig sabihin, kilalanin natin ang Diyos na siya yung kasama natin sa ating paglalakbay. Amen? Amen. Sa landas na ating tinatahak, you always pray na, Lord, samahan niyo po ako sa mga plano ko. Samahan niyo po ako sa mga landas ni tinatahak ko. Lord, ito po yung gagawin ko, ito po yung plano ko, tulungan niyo po ako. Pag ganun ang prayer mo, ibig sabihin, inaalam mo ang Diyos na siya yung maging kapitan ng buhay mo. Amen? Amen. At syempre, samahan mo ng paglilingkod sa Diyos. Maglingkod tayo ng matapat sa Diyos. Pag ganun ang ginagawa natin, meaning, inaalaw natin ng Diyos na siya yung maging kapitan ng buhay mo. Siya yung magkukontrol. Amen? Amen. Ngayon, Pastor, paano niya tayo kukontrolin? Kukontrolin niya tayo sa pamamagitan ng kanyang salita. Amen? Yeah, that's why, very important mga kapatid, you always read your Bible kasi ito yung instruction ng ating kapitan. Pag hindi mo sinunod yan, hindi kapitan baka ibang kapitan ang meron ka. Dalawa lang yan. Captain of the world, ang Diablo, or heavenly captain, yung ating kapitan na Diyos na nasa langit. Kaya pag hindi tayo susunod sa salita ng Diyos, ito lang instruction ng ating kapitan eh. Ang dapat na lang natin gawin, sumunod, para yung ating landas ay magiging maayos. Kaya mga kapatid, kung meron man tayong pinagdadaanan ngayon, normal lang yan. Kasi buhay pa tayo. Ulitin ko kung meron man tayong pinagdadaanan ngayon, it is normal kasi buhay pa tayo. Amen? Amen. Kung gusto mong wala ka ng pagdaanan, sa langit na yon. Okay? Magkakaiba tayo ng pinagdadaanan, pero ang masarap dito, ang kagandahan dito, iisa tayo ng tinatawagan. Amen? Isa lang tayo ng tinatawagan. At iisang kapitan lang tayo. Yung Diyos natin. Okay? Kaya habang naglalakbay tayo, i-acknowledge mo ang Diyos. Lord, tulungan niyo po ako sa aking landasin. Okay? At i-remind mo yung sarili mo yung sinabi ng Panginoon. Kasi ina-acknowledge mo siya. Therefore,
gusto mo siya, nakasama siya sa landas mo. Amen? So dahil kasama mo siya sa landas mo, alalahanin mo yung sinabi niya, let us pass over. O anak, kahit anong mangyari, lalagpasan natin yan. Amen? So anong problema ang meron kayo ngayon? Isipin niyo yung sinabi ng Panginoon, let us pass over. Kahit anong problema yan, mabigat, maliit, malaki, ano man yan, lalagpasan natin yan. Amen? Amen? Amen. Kasi pag hindi natin i-acknowledge ang Diyos at sinarili natin ang problema, naku, hindi natin malalagpasan yan. Lalaki ng lalaki yan, mga kapatid. Tandaan nyo ang problema, huwag nating sarilihin. Ang gawin natin, ibigay natin sa Diyos. Diba sabi ng Biblia, cast thy burden upon the Lord. Amen? Cast thy burden. Tapos sinabi pa, call unto me. Tapos sinabi pa sa Matthew 11, come unto me. Diba? All ye that labor and are heavy laden. Meron ba sa inyo nabibigatan na? No? At meron kayong mabigat na dalahin. Sabi ng Panginoon, come. Amen? Punta tayo sa Panginoon. At sabi ng Biblia, come unto me, all ye that heavy laden, and I will give you rest. Amen? Bibigyan tayo ng kapahingahan. At sabi nun, take my yoke upon you and learn of me. Matuto kayo sa akin, sabi ng Diyos. For I am meek and lowly in heart. Ano sabi nun? Ano pa kasunod? For my yoke is easy, and my burden is light. Amen? Pag sinabing light, hindi yung ilaw. Ibig sabihin, pag light, pagagaanin ng Diyos yung ating mga bigatin sa buhay. Pero depende kung ibibigay natin sa Diyos. Pero pag sinarili natin ang problema na ko, lalong bibigat. Hanggang sa dumating sa point na hindi mo nakakayaning dalhin mag-isa. Kaya every time na may problema, come to God. Lapit tayo, Lord, here's my problem. Kaya tingnan nyo, napansin nyo, every services natin, pag tayo nag-pray, lagi kong sinasabi sa inyo, kung ano man yung mga problema nyo, sabihin natin sa Diyos. Amen? Kasi yun yung nakakapagpagaan sa atin. Amen? Yun yung nakakapagpagaan sa atin. Kaya kasama natin ang Diyos, mga kapatid. There is sure, ano yung number 1? There is sure, there is sure deliverance. Sigurado talaga na malalagpasan natin. Because He is our captain. Amen? Minsan, akala mo walang Diyos. Diba? Kaya nga dito na nabuo yung kantang natutulog ba ang Diyos? Kasi yun yung kwento na yun, di ba? Nakikita nila tulog ang Diyos. Tandaan nyo, tulog ang Panginoon in the sense na nasa physical siya. Siyempre, nung nagturo siya, napagod siya, kaya pagpunta doon at gabi na yon, kaya nung sila ay naglayag, natural lang sa tao na nagpapahinga. Kaya nagpahinga siya. Pero tandaan nyo, ang pagiging Diyos niya ay hindi tulog. Ang pagiging Diyos niya ay hindi po nagpahinga yan. Amen? Walang pahinga ang Diyos. Okay? Nung ang Panginoon ay tulog, pero yung kapangyarihan niya, yung pagiging Diyos na hindi po siya tulog. Hindi po yung tulog. Amen? Akala lang natin tulog ang Diyos. Di ba may mga gano'n? Nasubukan nyo lang magkaroon ng problema na akala mo parang walang Diyos. Nasubukan nyo na yan? Na parang wala yung presensya ng Diyos sa buhay ko. Parang feeling ko, buhat ko ang buong daigdig. Di ba may mga gano'n? Parang pasan na pasan ko ang buong daigdig. At feeling mo, parang wala kang kakampi. Subukan nyo na ba yun? May problema kayo na parang wala kang kakampi, parang wala kang malapitan. Parang no choice ka na. Natandaan nyo, may Diyos tayo. Amen? Akala lang natin, parang hindi lang natin nararamdaman kasi akala natin tulog. Pero nakalimutan lang natin siyang i-acknowledge. Amen? Nakalimutan lang natin siyang tawagan. Di ba? Kaya yung mga disciples, kung sila ay nag-pray, malamang hindi sila makakaramdam ng takot. Kung sila ay nag-pray that time, sila mismo
hihinto yung ano doon, yung storm. Pero nataranta kasi sila, tapos dumiret sila sa kanilang Diyos. Okay? So since siya ang captain, ano ginawa niya? Kinontrol niya. Amen? Ang lupit na captain ito, no? Hindi lang niya kinontrol yung barko. Pati yung sitwasyon sa dagat, nakokontrol niya. Sinong captain yung ganun? Wala ba? Di ba lahat ng captain nag-aral yan para kontrolin ang barko? Pero wala kang captain na makikita na nag-aral na kontrolin yung dagat. Wala, di ba? Ang Panginoon lang ang nakagawa niyan, mga kapatid. Kaya sa atin, sa mga pagsubok, wag kang matakot kung kasama mo ang Diyos. Amen? Amen. Basta ayusin lang natin yung buhay natin. Magtapat lang tayo sa Diyos. Sa ating landas, iingatan tayo ng Panginoon. Kukontrolin ng Panginoon yung buhay natin, pati yung sitwasyon sa ating tinatahak na landas. Amen? There is sure deliverance. Amen? Siguradong makakalagpas tayo sa mga ating mga pagsubok. Katulad sa kanila. Di ba nung naglayag sila, ano nangyari? Ano nangyari? Di ba merong sure deliverance doon? Nung dumaan yung bagyo, malakas na hangin, ano nangyari? Nalagpasan nila. Amen? Kasi, ang assurance doon, yung sinabi ng Panginoon na, let us pass over. Ibig sabihin, kahit anong mangyari, pupunta tayo doon sa kabilang ibayo. Lalagpasan natin yan. Amen? Kaya, ang sarap isipin na sa araw-araw na buhay mo, kasama mo ang Diyos. No? Kaya, yung pamumuhay natin, kailangan talagang nakadikit sa Diyos. I-acknowledge lagi natin ang Diyos. Amen? Amen. Kailangan lagi nating ipa sa Diyos ang ating mga pagsubok, mga kapatid. Magtiwala tayo sa Kanya. He is the captain. Okay? And then, pangalawa, number 2. Ano yung number 1? There is sure deliverance. Talagang makakalagpas tayo sa mga pagsubok. Okay? Sabi nga ng Biblia, walang pagsubok na hindi mo malalagpasan. Amen? Kaya yan ang pagsubok mo, ibig sabihin, alam ng Diyos kung hanggang saan ka. Okay? Alam ng Diyos. Pastor, sobrang bigat talaga eh. Ibig sabihin, maaring nile-level up ng Diyos yung faith mo. Amen? Kaya may mga mas bibigat na problema tayong nararanasan kasi maaring gusto ng Diyos na i-level up. Parang sa atin, lahat naman tayo nakapasok sa eskwelahan, di ba? Nakapag-aral. Ikaw na grade 1, ano yung mga exam sa grade 1? 1 plus 1, 2 plus 2. Di ba? Magulat ka kung nag-grade 6 ka na tapos ang exam pa rin 1 plus 1, 2 plus 2. Ano sasabihin ng grade 6? Very basic. No, very basic naman to. What's higher? Amen? Para may thrill naman. Okay? At tignan nyo, pagdating sa test or exam, tahimik ang teacher. Kaya niya, pakinggan nyo maigi Di ba pag meron nakakita ba kayo ng teacher na nagpa-exam tapos maingay? Kapatid, pag binigay ng Diyos yung exam niya sa atin, di nyo ba napansin na parang tahimik ang Diyos? Di ba? Ibig sabihin lang doon, God is testing our faith. Na kung ano man ang maging resulta sa exam na yan, sa pagsubok na yan, ibig sabihin, doon mo makita kung nag-level up na ba yung faith mo. Or kung bababa pa pala yung faith ko. Ikaw rin ang makakadiscover niyan eh. Kasi kung walang pagsubok, hindi mo madidiscover kung matatag na yung faith mo. Amen? At kung walang pagsubok, hindi mo rin madidiscover kung maliit pa ba yung pananampalataya ko or malaki na or matatag na ba. Amen? Amen ba? Amen. Kaya mga kapatid, there is sure deliverance. Okay? Makakapasa tayo sa mga pagsubok. Basta, have faith in God. Amen? Dapat ka lang. At yung mga nakakapasa, yun yung mga nagre-review. Yung mga nakakapasa, yun yung mga nagre-review, no? Tama? Same din sa ating buhay Kristiyano. Yung mga nakakapasa sa mga pagsubok, yun yung mga nag-a-apply ng salita ng Diyos. Amen? Amen.
Pero pag hindi mo kaya yung pagsubok, wala, magbabackslide ka. Kasi hindi natin ina-apply ang salita ng Diyos. So, sure deliverance. Pangalawa, our God, He is the captain of the boat. Siya yung magkocontrol. Ibig sabihin, sigurado nang malalagpasan natin yan. Yeah, let us pass over. And then yung pangalawa, yung binanggit na unto the other side, sa kabilang ibayo. Meaning, there is sure deliverance. Pangalawa, there is sure direction. Amen? May siguradong direction tayo mga kapatid. Pagkasama natin ang kapitan ng ating buhay, ang Panginoon, you acknowledge Him. Sabi ng Biblia, sigurado na yung patutunguhan mo. Amen? Sigurado yung direction. Amen? Pero pag ang kasama mo, mga maling barkada, nako, iba ang direksyon ng buhay mo. Ha? Pag ang kasama mo, ang Diyos, siguradong maganda yung direksyon mo. Amen? Hindi sinabi ng Diyos na wala ka ng problema. Tingnan nyo, kasama nila ang Diyos. Maganda nga yung direksyon nila. Pastor, paano maganda dyan? Eh, may problema. Ang kagandahan nga dyan, mga kapatid, since kasama nila ang Diyos, eh talagang ang Diyos ang gagawa ng paraan para makalagpas sila. Amen? Amen. Ang kagandahan sa may problema na ipapakita ng Diyos kung gaano siya kamakapangyarihan. Amen? Amen. Kasi kung walang problema, paano ipapakita ng Diyos yung himala niya? Di ba? Bago maghimala, may problema dapat. Okay? Sa mga kwento dito, sa mga may sakit, di ba si Lazarus, nung namatay siya, di ba binuhay siya ng Diyos? Paano maghihimala ang Diyos kung hindi namatay si Lazarus? So, tama din talaga yung Biblia na everything na nangyayari sa buhay natin, may purpose talaga ang Diyos. Amen? May purpose ang Diyos. So, ang ibig sabihin nito mga kapatid is ganito. Pagkasama mo ang Diyos, hindi ibig sabihin na wala ka ng problema. Pagkasama mo ang Diyos, baka nga mas lalo ka pang magkaroon ng problema eh. Pero kagandahan kasi doon, mas na ipapakita or mas na i-exercise ng Diyos yung kanyang kapangyarihan. At ang kagandahan dito, mas na i-exercise din natin yung ating pananampalataya. Amen? Kasama natin ang Diyos. Sure direction yan. Sigurado yung patutunguhan natin. Hindi ibig sabihin na walang problema. May problema, pero ang Diyos ang hahawi niyan. Amen? Amen? Amen. Kaya kayo mga kabataan, kung gusto nyo na maging maganda yung direksyon ng buhay nyo, isama nyo yung kapitan ng buhay nyo. Amen? Ang Diyos. Lahat sa atin. Kung gusto natin na maging maganda yung landas ng ating buhay, yung ating paglalayag sa mundong ito, isama natin yung kapitan ng buhay natin. Amen? Siya dapat ang kapitan. Hindi mo lang ramdam kasi hindi mo siya ina-acknowledge. Since hindi mo siya ina-acknowledge, akala mo tulog siya. Di ba? Acknowledge natin. Amen? Kung sa tingin mo parang wala, parang tahimik, tuloy ka lang. Magtiwala ka sa Panginoon. Amen? Amen? Amen. Kaya mga kapatid, no? Tiwala lang sa Diyos. Have faith in God. Kaya nung sa death, abang sila naglalayag, di ba? Ano sabi ng Panginoon? Sa verse 40, tingnan nyo. Sabi ng Panginoon, why are you so fearful? Bakit kayo natatakot? How is it that you have no faith? Wala ba kayong pananampalataya? So, ang magkalaban dito mga kapatid is the fear and the faith. Amen? Amen. Fear and the faith. Dalawa lang yan. Matatalo ng pananampalataya mo ang takot. Pero kapag bumaba ang pananampalataya mo, lalamunin niya ng takot. Amen? Amen. Dalawa lang yan. Kung hindi ka takot, ibig sabihin, malakas ang pananampalataya mo. Malakas ang paniniwala mo sa Diyos. Pero kung takot ka, ibig sabihin, mababa ang pananampalataya mo. Amen? Kaya sabi ng Panginoon, bakit kayo natatakot? Diba? Bakit? Alam nyo, ang katotohanan dito, bago sila maglayag, kasama nila, nagkaroon sila dito ng sabihin na nating service. Nagturo ang Panginoon dito, di ba? Pero nung naglayag sila, andun agad. Application agad, yun nga lang, nakita ng Panginoon na mababa pa ang inyong pananampalataya. Amen? Pero ang kagandahan dito mga kapatid, sure direction. Amen? Amen. Sigurado.
Kaya sa atin ha, maganda ang direksyon natin ngayon. Kayo mga naglilingkod sa Panginoon, sa tingin nyo parang wala lang, no? Eh, parang paulit-ulit naman. Dumating ba sa point na parang napapagod na kayo sa paglilingkod sa Diyos? Tapos parang paulit-ulit na lang, parang routine na lang ng buhay natin. Every Sunday pupunta sa church, tapos alas 9, tapos afternoon, alas 2, kids church, alas 3, ganun na lang. Tapos midweek services, Friday prayer meeting. Dumating na ba sa point na parang napagod na kayo kasi parang paulit-ulit na lang? Pero wag mapagod. Bakit? Yan yung tamang direksyon. Amen? Tamang direksyon yan. Akala mo lang, hindi mo lang ramdam, pero hindi mo alam, yung tinatahak mo tagumpay. Amen? Yung dulo niyan ay katagumpayan. Success. Blessings. Okay? Huwag tayong huminto. Tuloy lang. Kasi sigurado na ang direksyon niyan. Amen? Amen. Sigurado ang direksyon. May pagsubok man, pero tutulungan tayo ng Diyos kasi siya yung kapitan. Amen? Amen. And then, pangatlo, last. Ano yung una? There is sure deliverance. Pangalawa, there is sure direction. Okay? Since ang Diyos ang kapitan ng ating buhay, siya ang nagkokontrol. Number 3, there is sure destination. Now, alam niyo yung destination? What is destination? Yung patutunguhan mo. O, di ba? Habang naglalayag, lalayag kayo. Kasama mo ang Diyos. May mga problema kayong ma-encounter, pero malalagpasan nyo yan. Kasi sure deliverance nga. At maganda yung tinatahak mo, sure direction yan. At tignan nyo, yung sinabi doon na, let us pass over, yung sinabi doon na, unto the other side, sa kabilang ibayo, yun yung lugar na siguradong mararating nila. Kasi kasama nila ang kanilang kapitan. Amen? Amen. So, same din sa atin. Yung other side natin, mga kapatid, ito yung ating another level ng paglilingkod sa Diyos. Okay? Naglalayag tayo. Sa ating alam nyo, sa buhay na ito, mahirap kapag hindi tayo maglayag. Ibig sabihin, hindi maganda na wala tayong direksyon, wala tayong tinatahak, naka-stay lang. Di ba hindi kaya maganda na stay lang tayo? Amen? Kailangan may tinatahak. Pag nag-stay lang tayo, para tayong tubig sa kanal na stagnant. Di ba alam nyo yun, stagnant? Alam nyo yun? Ano yung ibig sabihin ng stagnant? Di ba nababarahan yan, tapos nag-stagnant, ano nangyari? Pag na-stuck yung tubig sa kanal, stagnant, ano nangyari? Bumabaho, nabubulok. So same din sa atin mga kapatid, pag stagnant ang ating buhay Kristiyano at hindi tayo lumalarga, hindi tayo nag-grow, wala. Lilipas lang ang panahon na sayang. Dapat mga kapatid mag-grow tayo. Amen? Amen. Sa ating paglalakbay, itong nilalakbay natin, meron tayong patutunguhan na yan. Sure destination. Amen? Amen. Sure destination na yun. Ano yung mga destination na yun? Blessings. Amen? Blessings. Okay? At sigurado tayong makakarating. O example, pagdating sa salvation, dyan din natin ma-apply yan. Sa salvation, alam nyo ba sa salvation, merong sure deliverance dyan. Dineliver tayo ng Diyos or iniligtas tayo ng Diyos mula sa kapamakan sa impyerno. Amen? Amen. At merong sure direction. Ano yung direction? Daan patungong langit. Amen? Si Jesus ang daan patungong langit. And then sure destination. Ano yung destination natin balang araw? Ha? Ano yun? Yung langit. Amen? Yung langit. Habang buhay pa tayo, nandito tayo sa lupa, habang naglilingkod tayo, gusto ng Diyos na ang destination natin ay blessings. Amen? Ngayon, paano maging blessing ang ating destination kung hindi naman natin i-acknowledge ang ating kapitan ng ating buhay? Di ba? So, hindi magiging maganda. Kaya mga kapatid, sure destination. At sa ating paglalayag, mga kapatid, tingnan nyo, sa paglalayag, sinubok ng Diyos yung ating pananampalataya. Tingnan nyo sila, magkakasama sila ha, pero
wala man lang hinangaan doon ng Diyos na meron doon matatag ang pananampalataya. Diba, halos lahat sila natakot. Yun ang naglalayag. Okay? Tapos, ang isa sa lesson na makikita natin dito mga kapatid is, sa ating paglalayag, mas maganda na ang kasama natin ay yung matatag ang pananampalataya. Amen? Kasi pag matatakotin yung kasama natin, wala, pati ikaw matatakot din. Nasubukan nyo na yun maglakad sa dilim. Tapos yung kasama nyo matatakotin, magugulatin. Pag siya tumakbo, wala, takbo ka rin. Diba? Pero pag yan matapang, ano mangyari sa'yo? Tatapang ka rin, amen? Kaya sa atin mga kapatid, ito as a church, naglalayag tayo. Balang araw may patutunguhan tayo sa church, amen? Naglalayag tayo. Balang araw, patungo tayo sa panibagong lote, patungo tayo balang araw sa panibagong building. Pero ngayon, naglalayag pa lang tayo. Ang maganda sa atin, mga kapatid, ay kailangan matatag yung ating mga pananampalataya. Amen? Matatag sa ating paglalayag. Kasi pag hindi matatag, makakahawa ka. Amen? At manghihina rin yung pananampalataya ng iba. Okay? Kaya, sa ating paglalayag, mas maganda na piliin din natin yung ating sasamahan. Maganda yung matatag din ang pananampalataya. So, dito, nung sila ay naglayag, iniwan nila yung multitudes, di ba? Yung maraming tao. So, in application sa ating buhay, sa ating paglalayag, meron din tayong mga bagay na dapat iwan. Amen? Sino ba yung mga dapat nating iwan? Ano ba yung mga dapat nating iwan? Of course, yung mga nakaraan natin. Amen? At maglayag tayo sa panibagong landas. Nakasama natin ng Diyos. Kaya sa hapong ito, ang challenge sa atin is gawin nating kapitan ng buhay natin ng Diyos. Amen? Amen. Amen? Pag ginawa nating kapitan ang Diyos sa buhay natin, iingatan niya yung isip natin, iingatan niya yung puso natin, iingatan niya yung ating landas. Amen? Kaya tayo lahat ay tumayo, tayo mananalangin. Let us pray. Maraming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Lord, salamat sa oras na ito. Salamat, Panginoon, sa mensahe namin pong narinig. Salamat sa encouragement. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Habang lahat nakapikit at nakayuko, gusto ko mag-pray ang bawat isa, no?